Guys, hello! Ang pangalan ko ay Dasha. Ngayon ay lulutasin natin ang mga derivatives. Magkakaroon kami ng ilang napakasimpleng derivatives dito. Gagamitin natin ang mga formula na isinulat ko dito. Ito rin ay medyo mas komplikado dahil sa katunayan, kung isaalang-alang natin ang bawat isa ng hiwalay, gagamitin din natin ang mga formula na nasa pinakasimula. Ngayon ay makikipagtulungan kami sa mga kapangyarihan, pati na rin sa mga derivatives ng function. At habang binubura ko ang mga halimbawang ito, maglagay ng like para masuwerte ka sa pagsusulit. Magsimula tayo sa pinakasimpleng bagay. Malamang, mayroon ka ng ideya kung paano ito malutas. Ulitin na lang natin. Kaya mayroon kaming isang numero na pinarami ng isang x na nasa ikaapat na kapangyarihan. Upang makahanap ng derivative, kailangan natin, una sa lahat, huwag nating hawakan ng dalawa, iwanan natin ang dalawa sa kasong ito, di ba? Ngunit ang antas, saan napupunta ang degree? Meron kaming isang n degree na pang-apat. Oo, meron kaming isang degree dito. Tapos ilabas na rin natin ito bago si x. Ibig sabihin, pinarami natin ang dalawa sa apat. Mabuti. Ngayon, ano ang tungkol sa x? Magbabago ang antas ng x sa kanyang antas. Si x ang level niya, magkano ang grade? 4. 4 minus 1, 3. Iyon ay 2 beses na 4 multiply sa pamamagitan ng x sa ikatlong kapangyarihan. Ngayon ay pasimplihin natin ito kahit na mamaya. Dagdag pa, narito kami nito, dito wala kaming anumang numero, oo, bago ang x. Ito ay lumiliko out na isulat namin ang isang degree, isang tatlo, pagkatapos ay magsulat ng isang x at ibawas ang isa mula sa degree mula sa tatlo. 3 minus 1, magkano kaya yon? 2 minus. Ganon din dito. Tinanggal natin ang juice dahil nandito tayo, di ba? Pagkatapos ay naglagay kami ng x. 2 minus 1, magkano kaya yon? 1. Pero hindi kami nagsusulat ng isang unit, iniiwan lang namin ito ng ganon. 2x minus 2x plus 5x. Tingnan mo, kung naisaulo mo ang formula na ito, kung gayon, ito ay kamangha-mangha. Ngunit hindi na kailangang pag-aralan ito dahil sa katunayan ito ay nagmumula sa formula na ito. Ito na nga pala si x, oo nga pala sa isang solong antas, sa unang antas. Sabi nga nila, ang isang minus ay isa, oo, ano ito? 0. At magkano ang meron tayong x sa 0 power? Anumang numero sa kapangyarihan ng 0 ay magiging isa. Ito ay tulad ng kung kami ay multiplying sa pamamagitan ng isa dito. Yun lang. Siyempre, hindi natin ito isinusulat dahil wala itong katuturan. Yun lang. Sa totoo lang, ang 5x ay kung ano ang magiging resulta nito kung ito ay isang derivative. Isang 5 lamang at isang 8. Narito ang pangatlong formula ay 0. Hindi man lang namin ito isinusulat dito. Ibig sabihin may dalawa pala tayong multiplied by 4 dito. Magkano kaya ito? 8. 8x sa ikatlong kapangyarihan plus 3x squared minus 2x plus 5. Nalutas namin ang unang halimbawa. Ngayon ay lumipat tayo sa mas komplikadong mga gawain. Ito ang mga halimbawa na kailangan nating magtrabaho sa bawat bahagi. Kaya, tingnan mo, paghiwalayin natin ito. At dito tayo magkakaroon ng, sabihin natin, 4 sa pamamagitan ng x. Ano ito? Una, pasimplihin natin ang ekspresyon mismo bago hanapin ang derivative mismo. Ito ay 4 na pinarami ng x sa minus ng unang kapangyarihan. Dahil kung may x tayo sa denominator, ibig sabihin ay may negatibong antas ito, di ba? Ngayon ay lumalabas na maari na tayong maghanap ng isang derivative. 4 na pinarami ng minus 1, oo, dahil sa aming kaso ang degree mismo ay kinuha dito. I-multiply sa pamamagitan ng x minus 1 at ibawas ang isa pang minus 1. Ano ang ibig sabihin nito? Gawin natin ito dito, hulaan ko. Dito magkakaroon tayo ng minus 4, di ba? I-multiply ang 4 sa 1 minus 4, minus 1, minus 4. I-multiply sa pamamagitan ng x minus 2. Ang minus 4 ay nakasulat sa numerator. At ano ang nangyayari dito? X sa pangalawa. Lumipat tayo sa pangalawang bahagi, kaya meron kaming isang y, 3x squared. Kaya, magbago tayo ngayon sa punto kung saan magagamit ang aming mga formula. Ito ay kapareho ng isang ikatlo na pinarami ng isang x squared, di ba? Ano ang ibig sabihin nito? Ang ikatlo, i-multiply ng x sa minus ng pangalawang kapangyarihan. Naiintindihan yan, hindi ba? Dahil kung meron tayong x sa denominator, pagkatapos ay meron tayong negatibong antas. Ngayon ay maaari kang maghanap ng isang derivative. Ito ay lumiliko out na ang isang third, multiply sa pamamagitan ng minus 2 dahil ito ay nagmumula dito. Oo, dito, minus ang 2 ay pinarami at dito minus 2, minus 1 ay pantay-pantay. Kaya narito tayo.
Ganyan ang minus ang negatibong 2 katlo. Mahusay. At dito namin multiply sa pamamagitan ng x sa minus ng ikatlong kapangyarihan. Ano ang ibig sabihin nito? Nabababa din ito doon. Minus 2 sa numerator at narito ang 3x sa ikatlong kapangyarihan. Ang susunod na termino ay 2p. Maaari kang madalas na nalilito at mag-isip. Marahil mayroong ilang mga formula na espesyal para sa p? Hindi, wala. Ito ay tulad ng isang numero, tulad ng anumang numero, dahil ito ay 3, 3, kuwit, 14, at iba pa. Ito ay tulad ng kung ang isang numero, iyon ay tulad ng kung n ayon sa pagkakabanggit, ang derivative nito ay katumbas ng 0. Ano ang mayroon tayo dito? Magbago tayo. Mayroon din kaming ugat dito, kaya isinusulat namin. Pinarami namin ang 4 sa x, ngunit hanggang saan tayo magkakaroon nito? Una, ang kapangyarihang ito ay magiging negatibo dahil ang x ay nasa ating denominator at pangalawa, dahil ito ay nasa ugat. Iyon ay, anong antas ang magkakaroon tayo? Isang mag-asawa? Hindi, isang segundo. Kung nahihirapan kang magtrabaho sa mga degree, iiwan ko ang video, mag-pop up dito, at makasama rin ako sa paglalarawan. Kaya, ngayon lumipat tayo sa derivative. Humanap ng derivative. Siyempre, may 4 na kami. Pagkatapos ay i-multiply sa pamamagitan ng mga negatibong isa sa isang segundo. I-multiply sa pamamagitan ng x. At ano ang nangyayari dito? Minus kalahati, minus isa, di ba? Kasi isa lang ang meron dito sa amin. Mabuti. Ngayon, gawin natin ito dito. Ang minus ay lumiliko out na 4 na segundo, ngayon ay gawing simple ito mamaya. I-multiply sa pamamagitan ng x at ito ay lumiliko out na dito. Minus 1 segundo minus 2 pa, di ba? Ibig sabihin, ang minus 1 ay kapareho ng minus 2 others. Ano ang nakukuha natin dito? Minus 1 juice, di ba? I-multiply sa pamamagitan ng x. Hanggang saan? Minus 3 segundo, di ba? Minus 1 segundo, minus 2 segundo, minus 3 segundo. Ano ang magiging x na ito? Halika na. Ito ay napakakawili-wili. Tingnan mo, una sa lahat magkakaroon tayo ng negatibo, magkakaroon tayo ng isang fraction dito, 2 ang pupunta sa numerator. Anong juice? Ito na ang juice, di ba? At ang denominator ay magiging x. Ngunit paano ito pupunta? Una sa lahat, magkakaroon tayo ng 2 ito na nasa kapangyarihan sa denominator, tinutukoy nito ang ugat. Parisukat na ugat. Iyon ay mayroong isang juice dito, ngunit hindi namin isinusulat ito dahil ito ang square root. At ang troika ay napupunta sa ugat. Hayaan mo akong burahin ito dito at sisimulan nating isulat ang aming derivative. Ito ay medyo mahaba ang 5 termino, mabuti, mas tumpak, hindi namin isusulat ang 2p dahil ito ay magiging 0, parang y. Kaya narito tayo, ilan ang mayroon tayo? Minus 4 na x ay squared. Pagkatapos ay nakakuha kami ng minus 2, 3x cubed dito. Ito na ang 0, pero hindi natin ito isusulat. Narito ang isang minus. Oo, at nagbibigay din ito ng plus. Ang minus para sa minus ay nagbibigay ng plus. Kaya nagsusulat tayo, nagsusulat at 2x cubed, di ba? At naiwan tayo sa ugat na ito ng ikalimang antas mula sa x. Suriin din natin ito. Kaya, lumalabas na mayroon tayong y na katumbas ng ugat ng ikalimang kapangyarihan ng x. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ito ay x. Hanggang saan? 1/5. Kung mayroon kaming x sa kapangyarihan ng 1/5, pagkatapos ay kumuha kami ng 1/5. Pagkatapos ay inilagay namin ng isang x, 1/5 minus 1. Ano ang ibig sabihin nito? 1/5 x, 1/5 minus 5/5. Kanan? Sige, ngayon ay i-multiply ang ikalimang bahagi ng x. Paano natin ito ginagawa dito? Binawasan natin ang mga numerator? Oo, magkakaroon muna tayo ng negatibong minus 4/5. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ito ang magiging ating denominator. Kaya, mayroon kaming numerator 1, ang denominator ay 5, pagkatapos ay mayroon kaming x, ngunit aling x? Hindi ang karaniwang USX. Una sa lahat, magkakaroon ito ng ugat ng ikalimang antas, at narito ang 4. Ibig sabihin, ang numerator ay napupunta dito, ang denominator ay napupunta dito. At kung ano ang meron tayo ay negatibo, kaya meron tayong denominator. Ibig sabihin, ang derivative ng expression na ito ay isang plus para sa atin. Di ba? Dito namin ito naitala. Medyo mahaba.
Sa pamamagitan ng paraan, huwag kalimutang magsulat sa mga komento kung kailangan mong pag-aralan ang ibang bagay ayon sa ilang iba pang mga formula, derivatives. Pagkatapos ay mangyaring isulat sa mga komento, malalaman namin ito. Ang sumusunod na halimbawa ay may mga function dito. At meron din kaming isang napakakomplikadong sistema na may x dito. Nagtatrabaho kami sa mga antas. Kaya ano ang nakukuha natin dito? Una sa lahat, sige, magsimula tayo sa una. Ito ay medyo simple dito. Tingnan mo, gagamitin natin ang formula na ito. Sa katunayan, ito ay napakadali. Una, kailangan muna nating tanggalin ang antas. Ibig sabihin, tiniis lang natin ang antas. 'Di ba? Isang antas ng dalawa. Kaya, kung gayon, ano ang isusulat natin? 3x minus 6, iyon ay ang function mismo. Oo. Kung ano ang meron tayo dito, oo, sa panaklong. Pagkatapos ay kailangan nating isubkat ang isa mula sa juice. Ano ang ibig sabihin nito? Isa ito, pero hindi ko ito isusulat. At pagkatapos ay kailangan namin kung ano ang nasa panaklong, oo, ay kung ano ang orihinal na nasa panaklong upang makakuha ng isang derivative mula doon. Well, magkano ang mayroon tayo doon? 3x minus 6. Alam naman natin na magiging 0 ito at 3 na ito, di ba? Sa totoo lang, tinanggal na lang natin si x. Narito ang 3. Ngayon ay mag-multiply tayo. Ito ay magiging 6. Ito ay lumiliko out 6. 3x minus 6. Ito ang addendum. Kailangan muna natin gawing simple. Iyon ay hindi upang maghanap ng isang derivative, ngunit upang gawing simple. X sa ikatlong antas, ang ugat ng x. Kaya, ibigay muna natin. Mayroon kaming isang batayan. Oo, mayroon kaming isang karaniwang batayan. Ito ang ating x. Ano ang x sa ugat at kahit nasa denominator? Nangangahulugan ito na ito ay may negasyon dahil ito ang denominator. Oo, ito ay nasa denominator. Ano nga ba ang ugat? Ito ay isang segundo. Kapag mayroon tayong parehong pundasyon at kailangan nating magtrabaho sa mga kapangyarihan, ano ang kailangan nating gawin kung ito ay pagpaparami? Tiklop ang mga ito. Iyon ay x ay nananatiling gayon at narito ito ay 3. Mabuti sa kasong ito dahil meron kaming isang negatibo, magkakaroon kami ng isang pagbabawas. Oo, isang segundo. Ito ay lumiliko out na x. Ito ay magiging 6 na segundo. Oo, minus isang segundo. Nangangahulugan ito ng x5 ng pangalawa. Ngayon ay maaari na tayong magtrabaho dahil dinala natin ang form na ito. Oo. 5 segundo. Una nating ilabas ang ating kapangyarihan pagkatapos ay i-multiply ng x 5 segundo at ibawas kung ano? Isang-isa, oo. Isa. Iyon ay, lahat tayo ay humahantong sa parehong bagay, oo, lahat sa pinakasimpleng formula. Kaya, pagkatapos ay i-multiply namin ang 5 segundo sa pamamagitan ng x, ang 5 segundo minus ang pangalawang dalawa, oo. Ang pangalawang fimba ay pinarami ng x. Ano ang nakukuha natin dito? 3 segundo? Oo. Ano ang pangalawang 5? 2 ang buo? Oo. I-multiply sa pamamagitan ng parisukat na ugat. Pupunta siya rito, hindi ba? Narito ang x at ang pangatlong kapangyarihan. Dalawang integers, mabuti, maaari kang magsulat ng 2.5. Maaari mong isulat ito tulad nito, x sa ikatlong kapangyarihan. Maaari mong iwanan ang pangalawang 5 ayon sa gusto mo. Ang isa pang bahagi na kung saan ay din napakasimple ay x minus 2, ngunit ito ay isang function, kaya kung minsan maaari kang makakuha ng isang maliit na nalilito sa mga function. Tingnan ang function dito. Una, ano ito? X minus 2. Nangangahulugan ito na ito ay x minus 2 sa kapangyarihan ng kalahati. Ano ang ibig sabihin nito? Isang segundo lang ang lumipas. Oo, narito ang isang formula. Nasaan tayo dito? Narito ito. Una naming nakuha, ito, ang numerong ito. Pagkatapos ay inilalagay namin ang function na minus 2. Ngunit hanggang sa anong lawak? Isang segundo minus isa, isang segundo minus isa. At pagkatapos ay i-multiply sa pamamagitan ng derivative ng parehong function. Ngunit kung ano ang mayroon tayo dito sa panaklong ay magiging katumbas ng anong derivative. Narito ang 0, narito ang isa, kaya hindi natin kailangang magparami ng anumang bagay sa prinsipyo. Ito ay isang solong bagay, iyon ay ang parehong bagay. Sa makatuwid, kami ang pangalawa dito at magmuni-muni tayo. X minus 2. Dito ito ay lumiliko out ng 1 segundo minus 2 segundo. X minus 2. Ito ay lumiliko out na minus 1 segundo. Kanan? Kung mayroon kaming isang minus, pagkatapos ay napupunta ito sa denominator. Kaya magkakaroon kami dito tulad nito. Isa sa itaas, pagkatapos ay 1 2 sa ibaba. Oo. Pagkatapos, x minus 2. Ngunit hindi ito magiging panaklong, ngunit maaari mong isulat ito ng ganito. Ibig sabihin, pupunta ang juice na ito dito, isa. At ganun nga,
Well, tulad ng kung sa isang panaklong at sa isang one-liner at napupunta sa denominator. Iyon lang. Iyon ay ang isang derivative ng tatlong mga sangkap na ito ay magiging isang derivative. Ano ang una sa atin? 6 na 3, x minus 6, di ba? Isang negatibo lang dahil dito natin itinatago ang karatula, oo. Sabihin nating 2 at kalahating ugat mula sa x sa isang cube. At narito meron kaming isang positibong palatandaan, dito rin isang positibo, isang plus. Napakahalaga dito kapag nagpasya ka ng hiwalay na sundin ang mga palatandaan sa ibang pagkakataon dahil kung minsan maaari kang malito at masunog sa ilang mga hangal na palatandaan, oo, balikan natin ang ika-4 at ika-5 halimbawa. Dito din kami ay gumagana sa mga function, ngunit dito magkakaroon kami ng mga formula na hindi namin isinasaalang-alang bago. Ibig sabihin, napag-aralan na natin ang mga formula na ito, magpatuloy tayo sa mga susunod. Kaya ano ang meron tayo dito? Ito ay kita isang likas na logaritmo, oo meron itong panaklong at may isang function sa loob. Tinitingnan namin ang formula ng natural na logarithm ngunit may isang pag-andar. At ano ang makukuha natin? Nakakakuha kami ng isang bahagi dito. Sa itaas, ito ay isang derivative ng kung ano ang nasa panaklong, ito ay mula sa function. Oo mismo, ano ang meron tayo dito? 3 na ang x, di ba? Napakasimple. Eto na nga hindi naman ako magsusulat ng 0. At sa ibaba, ito ay ang function mismo at ang function na meron kaming x cubed plus 1. Iyon lang. Napakasimple. Ito ay talagang napakasimple sa natural na logarithm. Pagkatapos ay plus 5 sa kapangyarihan ng x. Ito na ang number 8. Ito ay lumiliko out na 5 sa kapangyarihan ng x. Oo, ito ay i-multiply sa pamamagitan ng natural na logarithm ng 5. Yun lang. Iyon ay kung minsan ang mga ito ay mas madaling malutas kaysa sa gumana, halimbawa, na may ilang mga komplikadong antas, lalo na ang mga fraction at lalo na ang mga ugat. Madali itong malito doon. At ngayon ay lumipat tayo sa pinakahuli. Dito rin ang lahat ay medyo simple. Ito ay e sa antas ng sinus x. Kaya, ano ang mayroon tayo sa tungkulin dito? Ito ay isang function, ito ay hindi lamang ilang mga numero, o lamang ng ilang mga x, ito ay isang function. Ito ay lumiliko out na ito ay nananatiling gayon. Ito ang e sine x multiplier. I-multiply sa pamamagitan ng kung ano ang meron kaming function, kailangan naming hanapin ang derivative. Ano ang pinagmulan ng sine x? Cosine x na may plus sign sa pamamagitan ng paraan, cosine x plus. Iyon lang. Ito ang natagpuan namin. Lahat ng bagay ay naayos, lahat ay naayos na. Cotangent x squared. Kawili-wili. Cotangent function, di ba? Una sa lahat, wala tayong plus dito kundi minus dahil nakikita mo, oo, narito ang minus, isa sa itaas, narito ang sine, pero hindi lang sine kundi sine squared, x squared. I-multiply sa pamamagitan ng sa isang function, sa isang derivative ng isang function. At nasaan ang ating tungkulin? X squared. Ano ang ibig sabihin nito? 2x. Iyon lang. Sige na nga, ipapapasok ko na agad ito at isulat ko ang 2x sa numerator.